Magandang hapon and salute sa inyong lahat. And now we will again try to win our ranked game sa ating Magic Chest. As of the moment, nag-legend na tayo. Legend 5. So, goal natin is magpa-mythic ng bago mag-end yung season, which is 59 days from now. Let's see if that is possible. So, let's start the game. Ayan, nag-QQ na siya, mga tolls. And then, again, ang first checkmark natin is makuha natin si Kagura ng selection phase. Sa mga viewers natin from ROX dyan, if naglataka kayo kung anong game to, this is Magic Chess. This is a game inside Mobile Legends. So, hindi lang MOBA yung nasa loob ng Mobile Legends. Meron din ganitong game, which is like chess, pero nagmo-move yung mga chess pieces na. Nag-i-skills. So, let's see if we will have a win on this video. Kasi parang nung nakaraang recording ko, talo ko ata ako dun. Olats tayo, olats. Kagura. Okay, na-check na natin yung first winning criteria natin. Yung checklist natin. Tapos, magpapatalo tayo ng first 3 rounds. Ayan. Ay. Papatalo ng first 3 rounds and need natin ma-complete yung first level synergy ng Mystic Bureau at first level synergy ng Mage Emblem. Ayan. So, sa nagtataka or naninibago sa itsura ng stream sa recording ko, I'm not streaming, I'm recording, is because bumalik ako sa iPad. Kasi nung nakaraan, nagtry kong stream sa stream na to, nagtry ako mag-stream nung Saturday. Nagtry ako mag-stream and hindi siya nag-QQ. Hindi ko alam kung bakit. So, balik tayo sa iPad. Ito muna yung format natin. Plain and simple, very minimal. So, mukha ko lang yun nandyan. Name ko and then yung game na nilalaro ko. And as expected, talo tayo kasi nagpapatalo tayo ng first 3 rounds para maka-earn ng madaming points. Or earn ng para ako yung pinakamababang points pagdating sa chest round para ako yung makapili ng equipment na preferred ko. So, meron na tayong 2 mage for our mage set. Actually, na-trigger na yan. Na-trigger ko na yung mage emblem. Ang hintay ko na lang na mabuo natin is yung Mystic Bureau. So, need ko ng 2 chess piece pa. So, sana makasalubong ko is saan ba yung is si Benedetta and si Popolin Koopa. So, yun yung pinaka first line or first set ko sa early stage. From doon, pag nabuo ko na yon, tsaka na ako nagkakaroon ng chance manalo paunti-unti. And then, makabuo ng iba pang mas malakas na chess pieces. Okay, let's try to roll. Kung yun, nakakuha na tayo ng Benedetta. So, need na natin ng isa pang Mystic Bureau. Okay. And hindi ko pinabababa yung gold ko ng 10. So, yan yung threshold ko for early game. Sa late game, medyo especially kung lamang ako sa kalaban, pag late game, nag-iipon ako at least 20. Hindi ako nagpapababa ng gold ko at least 20. Pero for early game, since roll ako ng roll, so ang threshold ko lang is 10.
Yan, talo na naman tayo. So, next round is the chess round, which is yung pinakaintay natin. Isa pang power spike natin ito. Kasi makakapili tayo ng equipment na desired natin. And then, tsaka tayo lalagay na ng chess piece sa board natin to compete para hindi na tayo mabawasan pa ng points. Hindi tayo matalo ulit. Hopefully, merong lifesteal na equipment. Kung walang lifesteal, kukuha tayo ng gamit na may mataas na magic damage. Okay, may lifesteal. Lifesteal for magic type sa magic chess is spell vamp. Yun yung lifesteal nila for magic users. Spell vamp. Which is merong spell vamp din ang magic synergy. Pag nabuo mo yung first level, 20% na kagad yun. Actually, hindi na siya tataas ng 20%. 20% talaga siya pag na-trigger lang. Okay. So, hindi tayo nakakuha ng... Hala, hindi ko pala nakuha yung binideta dun kanina. Okay. So, ang tank ko for till end game actually is si Benedetta. Nakalimutan ko lang kunin yung Benedetta kanina. Ay! Meron na pala, technically. Meron Benedetta. So, isa na lang. Okay na muna tayo sa 2-star Benedetta. Pero pag may dadaang Benedetta sa roll natin, kinukuha ko na. Kasi, ang lakas naman dito. Scarface. Uy! Hindi siya matalo. Oh, muntik siya matalo. Okay. Balikan ko yan mama yung Scarface. Ayan, monster round na tayo. Magkakaroon din tayo dyan ng additional emblem and additional skill included dun sa emblem. Okay, kompleto na natin yung set natin. So, ito yung pinaka-early set stage ko. Early set, ano bang tawag? Ito yung pinaka-format ko ng early game. Kailangan mabuo ko silang 5 pirasong yan para maging stable yung early to mid ko. Tapos nakadepende naman sa role ko kung magiging competitive ako at eventually maabot ko yung makaabot ako ng hanggang 4th place or manalo. Uy, mali. So, hindi ko naibigay yung scroll ko kay Kagura. Okay, another mage. Nice. May nakuha tayong Bened. Nice. So, na-level 2 natin yung Kagura, which is ito yung carry natin. Makakuha din tayo ng Esmeralda. So, hinihintay na lang natin is either Kadita or Julian. And mas prefer natin yung Kadita for burst damage. Makukompleto na natin yung 6 pieces or makukompleto na natin tong Enchanted Talisman tayo. Tapos, bigay natin to dyan. Bigay natin to kay Kagura. Makukompleto na natin tong mage. Mage set natin. Yung pangatlo. If makuha natin yung either Kadita or Julian. So, pipili natin yung mage. Automatic yan kahit ano pang laman ng iba. Kasi prior natin mabuo ang mage as soon as possible. Ay! Nakuha ko ba si ano? Kala ko di ko nakuha si Esmeralda. Okay. And then mukhang may chance din tayong mabuo yung 3-star na Benedetta mid-game. So that's also a good positioning for us sa late game pag mataas yung star ni Benedetta. Kasi tingnan nyo guys sa next round kung gaano siya kakunat.
bago siya mapatay or bago siya mapatumba ng ibang chess piece. Sana siya target. Siya target. Tingnan niyo kung gaano sila katagal mag-spend ng time kay Benedetta bago sila pumunta sa main ko. Ayan, di ba? Tagal nila. Di ba? Pagkalabas nung mga chess piece ko dun sa ibon, burst yun. Literal. Burado ka agad yung mga katabi kasi full mana, almost full mana sila eh. Okay, mukhang matatapos ko kagad yung Faramis, which is isa din sa carry natin ng Faramis. Pagdating sa late game, sobrang kate ng skill nito na nagbabounce, lalo na pag naka-lifesteal siya. So, once yung pag-start ng round, sobra siyang malaki yung damage niya kasi nga magkakadikit pa eh. Pero pagdating ng latter part ng match, onti na lang yung i-kill mo, medyo hindi na siya effective kasi wala nang babouncean pa yung skills niya. Yan, so hindi pa natin nababawiin yung Scarface. Sabi ko kanina, bala kong bawian yan. Hopefully, pag kalaban na natin siya, medyo makabawi tayo sa kanya. So, isa na lang. Pag nakumpleto natin to, sobrang katina ng mga chess piece ko kasi 100% extra magic damage yun. Nice. Kaso hindi ko pala siya pwede mailagay. Kasi tank ang role niya. Biling ko tong Popol. Mas useful sa akin ang Popol kaysa kay Leslie. Benta. Tapos kukunin ko yung Kagura later. Sige, mamaya muna natin kalabanan yung si Scarface kasi medyo hindi pa tayo confident sa kung anong meron tayo now. Nice! Nakaskill pa ulit si Benedetta bago siya ma-pin down. Si Zask madaling i-3 star eh. Madalas lumitaw si Zask eh. Zask ba yun tawag doon? Madalas siyang lumitaw eh. Kaso nga lang, parang hindi siya effective sa composition ko na mage saka Mystic Bureau. Okay, lifesteal. Pang-apat tayo. Hopefully makuha nating lifesteal. Kung hindi, kukunin natin si Julian. Nice! Nakuha natin lifesteal. So, slowly nakukuha na natin yung mga checklist natin for for our win condition. Win conditions. Madami kasi. And then okay. Lagyan natin si Faramis. Faramis, tama naman. Faramis. Tapos wala pa rin. Di pa rin tayo binibigyan ng panglimang magic user natin. Or magic chess piece. Ayan o, tiyan yun. Tagal mamatay ni Benedetta. Makapag-skill pa yan. Nice. Tagal niya ba wala? Tapos, delete ka agad yung kalaban kapag lumabas na ako dun sa ibon. Kasi pag namatay yung ibon, may specific HP yung ibon eh. Once na ma-break yun, lalabas na yung mga laman niya sa loob. Yung mga sumakay sa kanya.
Okay, monster round. Hopefully... wala tayong nakuha dun sa daming roll na yon. Ang goal ko din pala is ipa 2-star lang lahat ng chess piece ko. Bukod kay goal natin mapa 3-star as soon as possible is si Kagura. Ito yung hierarchy. Kagura, Faramis, and si Benedetta. The rest 2-star lang sila. Once 2-star na sila, hindi ko na sila binabalikan. Nagro-roll na lang ako, nagro-roll para makomplete yung tatlong sinabi ko na prayo natin. Ayan, si Benedetta ulit. Skill. Hindi na siya nakapag-skill. Hindi pa rin natatalo si Scarface. Mabibigyan ko kaya ito ng talo mamaya. Mabibigyan kaya kita ng talo mamaya. Ano bang setup ni Scarface? Scarface, ay nako po, puros stun. Nice, abubuo ko na si Faramis. And si Benedetta. Good job. Kunin na natin yun. Kaso, kulang pa rin ako ng isa pang mage para makomplete ko yung 6 set. 5 set pa lang yung meron ako ngayon. Yung pang 5 mage ko nandito pa sa loob. Hindi ko pa dinedeploy. Okay, walang useful item. Kunin natin Blade of Despair para kay Benedetta. And Blood Wings tayo. Kunin natin yung Blood Wings, bigay natin kay Kagura, tas bigay natin to kay Faramis. Okay, that's all good pa yan for now. Sino unang mabubuo? Ang Benedetta ba o ang o ang Faramis? Ay, pwede pa ako mag-drop ng isa pa. Okay? Dalawang tank natin nasa loob ngayon. Tingnan niyo kung gaano katagal. Kung hindi tumatalon sa backline yung kalaban ko, hindi sila makakadaan dyan kila Benedetta kaagad-agad. Ayun, like ito. Walang frontline yan. Matagal-tagal yan bago makadaan. Skill. Ubus. So, hindi pa natin ulit nakakalaban si Scarface. Di pa kami tinatadhana maglaban. Kasi medyo maganda-ganda na yung composition niya. Tsaka kulang ako ng 2 pieces compared sa kanya. Nice. Buo na natin. And lapasok ko na to si Bakit? Nasa iyo yan. Okay. Nice. Nakuha na natin yung mage nating isa. Medyo maganda na yung position natin for late game. Si Big Bic. Buti na lang B yung sunod na word kay basta si bawal sa record. Aray! Ouch! Ang lakas ni Big Bic ah. Sakit. Pero okay lang yan.
maganda na yung position natin for the late game. Ayan, natalo na si Scarface ni Neliko. Malakas din si Neliko ah. Tapos, tanggalin ko to. Lalagay kita. 6 set na. And then, okay. So, hindi natin nakuha si Faramis. Ipipilit ko bang i-roll o wag muna? Sige, wag muna. Mukhang di pa naman ako matatalo sa round na to. Hopefully, kahit malakas yung kalaban. Mukhang di pa naman tayo matatalo. Nice. Si Scarface na yung kalaban natin. So, yung mga character na arc, chess piece na kalaban natin is very, very annoying kasi stun type sila. Which is, nagawa naman natin ng paraan and nakagante na tayo sa talo natin kanina kay Scarface. Kasi we will win this round. And I think di na siya mananalo sa atin moving forward. Especially kapag na 3-star ko na si Faramis. Okay, ano bang pipili natin? I need yung invisible, ang gamit na yan. Why? Kasi makikita nyo later. Meron tayong technique na natuklasan dyan para early stage pa lang malakas na yung damage. I mean, nabawasan na natin sila. Nice. So, ito ang gagawin natin. Ipapasok natin siya sa loob and then sa kanya natin ilalagay yung Winter Truncheon. And then bigay natin to kay ayan. So ang mangyayari is sa first ayan, makita nyo kapag hindi kinaya ni Faramis yung damage ng kalaban, mag-Winter Truncheon siya. So ibibigay ko muna sa kanya tong skill na to. Mag-Winter Truncheon siya. Tapos, tsaka ulit siya titira kapag full na yung mana niya. Like, nakita nyo? Diba? Ang ganda nung pagkakaset. And then, medyo malaki-laki pa yung okay, mag-heal pa ulit. Mukhang talo tayo. Di ko sure. Panalo tayo. Nice. Ay! Natalo kasi sa time. All goods pa din. Yan. Okay na tayo sa game na to. Hindi na ako mababawasan ng points sa pag-rank natin. Hopefully na lang taas tayo ng ranking or manalo tayo sa game na to. Sana makadaan pa ako sa round na to para makapunta pa tayo sa monster round. Next na yung monster round. Mas madami pa tayong equipment na makukuha doon. And baka 3-star pa natin si Kagura. Si Big Bic. Check natin kung malakas si Big Bic. Okay. Malakas ba si Big Bic? Medyo talo natin si Big Bic. Nice. And nakapunta pa tayo sa monster round which nagbigay sa atin ng mas magandang positioning para manalo. Kasi makakuha pa ako ng item dyan. Baka make or break yung item na makuha natin. Let's see. And nice. So, ang nidala natin is most probably merong mirror item dyan. Ano ba tawag sa item na yun? Wait equipment. Ano ba tawag sa item na yun? Basta, item yun na nagmi-mirror ng
ng chess piece mo. So, automatic, mafu-full ko na tong si Kagura. And, mabibigyan ko pa siya ng magandang item. If ever. Okay. So, malaki ang chance nating manalo sa match na to. Pero, yung goal natin na hindi mabawasan ng points, okay na kasi nag-top 4 na tayo. Mababawasan kasi tayo ng points kapag top 5 tayo eh. Yan, ito yung sinasabi ko. Mirror device pala yun. Mirror device. Ayan, so kunin natin tong concentrated energy. Bigay natin yan kay... Saan na? Kay Kadita. And then try natin mag-roll kung makuha natin yung nice. And then tsaka natin ilagay yung mirror dito. So, win-win situation yon. So, maganda yung positioning natin. Let's see if we can win this round. If manalo tayo sa round na to, malaki ang chance nating matapos yung game na first place. Si Scarface, mukhang talo si Scarface sa akin. I can feel it. Yun, gumapang yung... Nakita niyo yung skill niya, no? Ni Faramis pag gumapang. Pag nag-bounce siya. Ayan, oh. Ang katinong Faramis. Ay, kaso na-lifesteal ako. Uy. Nice. Goodbye, Scarface. Anong next goal? Next goal natin is maglapag pa ako ng isa pang Mystic Bureau sa loob. Di ko na goal magpataas pa ng mga star ng mga mages natin. Kukumpletuhin na lang natin yung yung Mystic Bureau. So, meron pa akong 3 na need ilapag sa loob para makompleto siya. Pero, feeling ko hindi na siya aabot doon. So, si Ares. Mananalo ba tayo kay Ares? Benedetta, skill. Nice, nakapag-skill pa yung Benedetta. Okay. Mag-i-skill pa yung ko. Nice. Talo tayo. And okay na ako. Technically, guys, mukhang hindi ko matatalo yung isa. Pero try ko, ha. Kung itatago ko si... So, ganyan ang gagawin ko. Itatago ko si Faramis pang surprise para malaki yung madil ng damage paglabas nilang tatlo. So, we'll see. Kapag nanalo tayo sa round na to, may chance tayo mag-champion or mag-first place. Skill, Benedetta skill. Nice, napag-skill pa si Benedetta. Malakas talaga yung combo. Okay. Kung nakapanood ka man ng video ko, kung dada naman sa video ko sa YouTube mo tong match natin. Kung Pilipino ka man, Ares, congratulations. Talo ako. Pero plus 20. So all good sa tayo dyan. Ayan, so it's a win for us sa match na yon. And hopefully next match manalo ulit tayo. Yeah, that's my mindset for this specific game. And see you
See you on my next game, guys. Salute sa inyong lahat.